JB. 75% shooting from the triple B area. 6 seconds on the shot clock. Vince Hison, ipasok na nga yung kanyang tira, pero may tatawag. Injury or no injury, naglaro siya. Ang ganda ng pasa mo, Iho. Exacto. At yun yung play kanina, Dr. J. Isa sa mga pinakasikat na PBA player noong 90s, hinangaan ng mga kalalakihan at tinitilian naman ng mga kababaihan. Ang angking kagwapuhan ay sinabayan pa ng work ethic at husay sa basketball. Tinawag siyang The Prince. Bisitahin at i-analyze natin ang naging karera ng tinaguriang prinsipe ng PBA na si Vince Hison. Gaano ba siya kahusay at bakit bigla na lang naglaho ang kinang ng kanyang kahusayan at kasikatan sa liga? They make sure this time silang nagasta ng first 2 games. Correct. It's a matter of being able to stay in it for 4 quarters. They're really starting off very well. Now, which is expected for a team that's down. This is an easy getaway here. And Hison, ininayap ito, and this is the biggest lead. Ipinanganak si Vicente Paul Bowie Hison noong November 25, 1970 sa Orange County, California. Ang tatay niyang si Joe Palma Hill Hison ay nagmula sa Davao Oriental. Lumaki si Vince sa Stanton, California at unang naglaro ng high school basketball sa Mater Dei High School sa Santa Ana, California. High school pa lang nagpakita na ng husay at potensyal sa basketball itong si Vince at pinagpatuloy ito noong kolehiyo sa Cypress College mula 1988 hanggang 1990. Nakakuha naman siya ng basketball scholarship sa isang Division I college sa Boys University kung saan naglaro siya noong 1991 at noong 1992 naman nalipat siya ng Biola University kung saan lalo pa siyang humusay at nailapat ang pundasyon ng brand ng kanyang basketball. Nagtala ang Biola Eagles ng 29-3 record at number 4 sa NAIA Division I National Poll. Pero na-realize ni Vince na kailangan niyang umuwi ng Pilipinas para makapaglaro sa pinapangarap niyang liga na PBA. Isa sa mga requirements para makapaglaro sa PBA dapat naglaro ka muna sa isang collegiate o amateur basketball sa Pilipinas para maging eligible ka sa PBA draft. Umuwi siya ng Pilipinas baon ang mga experiences at skills na na-develop niya sa Estados Unidos. Naglaro siya sa Ateneo Blue Eagles kung saan isa daw siya sa star player ng team. Kasama niya dito si Dudut Jaworski na anak naman ni Big J. Naglaro din siya bilang amateur sa PBL sa koponan ng Burger Machine kung saan nakapagkampiyon sila sa 1993 Fidel V. Ramos Cup at nakasama niya ang mga fellow PBA players dito na sina Kenneth Duremdes, Jun Marsan, Matt Makalintal, Richie Tixon at ang fellow Ginebra players niya na sina Wilmer Ong at Elmer Lago. Bago pa man nasali sa 1994 PBA draft, nais na daw talagang mapunta ng Ginebra ni Hison. Nasa Ateneo pa lang daw kasi sila ni Dudut, sumasali na sila sa mga practice games o scrimmages ng Ginebra kung saan ang head coach ay walang iba kundi si Sonny Jaworski. Doon niya unang naranasan ang kaibahan ng pro-level basketball ng PBA at dito rin niya unang nakasalamuha ang idol at mentor niyang si Coach Jaworski. I was in Ateneo and Dudut was my Blue Eagles teammate. We're joining one of the practices that Ginebra had. Sumapit ang 1994 PBA draft at unang pinili ng Ginebra bilang first pick si Noli Locsin, habang si Vince Hison naman ay pinili ng Pure Foods bilang 8th pick sa first round na Coney Island pa ang pangalan. Habang nasa Pure Foods kakaunting playing time lang ang nakukuha ni Vince dahil napaliligiran siya ng mas magagaling na forward at guardia sa team. Gaya na lamang ni Bong Ravena, Richie Tixon, Peter Naron, Glenn Capasio at ang second pick ng 1994 PBA draft na si Ray Evangelista. Sa buong season niya sa Pure Foods, nag-average lang siya ng 4.8 points, 1.3 rebounds at 1.5 assists per game. Gayunpaman kahit limitado ang playing time, nabiyayaan naman siya ng 1994 championship sa Pure Foods noong Commissioner's Cup. Sa sumunod na season, humiling ng trade si Vince mula sa management at nais niya talagang mapunta ng Ginebra. Natupad naman ito at na-trade siya sa Ginebra kapalit ni Nonoy Chuatico at future first round pick. Dito Benito, will it still be the same high scoring ng kagaya ng kanilang first meeting, 99-91? I don't think so unless Gordon Jim dictates. Palagay ko itong Gordon Jim will want to run the ball up and down the court. They want to change it
shoot out, always want to make it earn his points from the line. As you know, this is that situation. Marlo Aquino missing 2 free throws. Ito na naman ang Gordon's Gin. Vince Hizon! The running attack ng Gordon's Gin. I think he also has very little choice because Bong Hawking is not able to play because of a bad back. And so he feels he has to make do with the situation. What a move mula kay Vince Hizon. Right in the face ni Baseline. Ito yung foul on Gomez. Ito yung huling galaw mga kaibigan ni Vince Hizon. He's on fire. Right in their face. Laban kay Jojo Lastimosa off the glass. Sa Ginebra, nagbago ang takbo ng karera ni Vince Hizon. Alam na alam ni Coach Jaworski kung paano siya gamitin. Sa unang season niya pa lang sa Ginebra, tunay nga namang nagdulot ng matinding impact season sa Never Say Die team ng PBA. Nag-average siya ng 15 points, 3.5 rebounds, 3 assists at 0.7 steals per game. Malaki talaga ang pinagbago ng mga numero ni Hizon simula nang napunta siya ng Ginebra. At marami din na nagsasabi na kung nakarating ng finals o nakapagkampiyon ang Ginebra sa panahon na ito, siya ang makakakuha ng Most Improved Player Award. Dahil na rin sa work ethics na pinamalas ni Vince sa magkabilang panig ng hardcourt. Mabilis siyang sumikat sa Ginebra noong dekada 90. Ang karamihan ng mga fans ni Vince ay mga kababaihan. Sino nga naman ang hindi mahuhumaling sa pang-artistahing kagwapuhan at husay niya sa pag-drive at perimeter shooting. Ang binga ng mga fans niya, gwapo na, magaling pa. Ayon sa isang survey ng AC Nielsen noong 1998, si Vince Hizon ang pinakasikat na PBA player sa taon na iyon at ang pinakasikat na sports figure sa Pilipinas ng taon ding yon. Grabe din talaga ang kasikatan ni Hizon noong nasa Ginebra siya. Nakadagdag pa sa kasikatan niya ang pagmumodelo sa iba't ibang produkto at pag-extra sa pelikula at TV. Nakapagkampiyon siya sa Ginebra noong 1997 kung saan Gordon's Gin ang kanilang team name. Inamin ni Vince na nais niyang manatili sa Ginebra hanggang matapos ang kanyang karera sa basketball. Kaya lang hindi na imagine ni Hizon na ang pangarap na ito ay mabilis palang matatapos 1 taon makalipas ang kanilang kampyonato. Sa paglisan ni Coach Jaworski bilang playing coach ng Ginebra na siya namang sumabak na sa politika at ang pagre-retiro din ng kanyang BFF mula pa sa Ateneo days na si Dodot Jaworski. Nagbago ang sistema ng Ginebra na itinuring na niyang pamilya. I have no plans. I thought I would end my career with Ginebra, to be honest. I have every intention to. But as fate would have it, so many things were happening that were way beyond my control. Sa paglisan ng mga Jaworski at pagbabago ng team owner, ganun din ang team chemistry at team system na kinabibilangan niya. For example, the ownership of the team, from Palangkas to the Coangcos. That was the big difference in the structure and how the things are being run. Things were starting to change and you can certainly feel it. Even Coach Jaworski resigned and Dodot said, I'm done as well. This was supposed to be our family. There goes our dad and our brother. This is different, and the other guys were hearing they were also getting offers from the other league, which is NBA. Mismong si Vince na nga daw ang lumapit sa Ginebra management at tinanong kung gusto pa ba nilang kunin ang kanyang serbisyo sa pagpasok ng 1999 season. Nangangamba kasi siyang maging jobless sa nakaambang pasok ng bagong komperensya. To cut the long story short, I asked for a contract with Ginebra if they're still interested. They said, yes, but I've never received a written formal offer. I actually went to the Philippine Sports Writers Association Awards and I was cornered by Beth Celis and other PSA writers that they've been hearing a lot of things and they wanted to know if they'll be interviewing me for the PBA. That's when I came out that I have no official written offer from Ginebra San Miguel and I'm jobless. ABS-CBN caught that and the next day they called me. Obviously, they read the newspapers, said Hizon. Sinasabi ng Ginebra na nais pa nilang panatilihin si Hizon pero hindi naman siya na-offera ng kahit anong kontrata. Nasa rebuilding stage ang Ginebra sa panahon na ito at bukod sa ownership at management, madami din ang nagbago sa team roster. Sa kalagitnaan ng 1999 na i-trade ang tropa niyang si Noli Locsin patungo sa Papcola kapalit ni Vergel Meneses. At nag-resign na din si Coach Rino Salazar na siyang humalili kay Coach Sunny nang siya ay lumisan. Pumalit bilang head coach ng Ginebra ang San Miguel Beermen legend na si Alan Caidic. Na-ofera naman ng napakalaking kontrata si Vince sa umuusbong na bagong liga.
ang NBA o Metropolitan Basketball Association. Sa panahon kasing ito, usong-uso ang pagpipirata o pagsulot ng mga sikat na PBA players patungo sa NBA para malipat ang fanbase ng tao sa kabilang liga. Inoferan ng Iloilo Megavolts si Vince Hison ng 22 million pesos para sa 3 taong kontrata. Ito daw ang pinakamalaking kontrata sa kasaysayan ng NBA dahil wala na talagang offer ang nagmumula sa PBA at isang katangahan na rin siguro ang hindi tanggapin ni Vince ang malaking offer na ito. Napunta na siya ng Iloilo Megavolts. Kasabay ng pagtanggap niya ng malaking kontrata ay ang pagtanggap din na lilisanin na niya ang Ginebra at PBA. Sa 4 na seasons niya sa Ginebra ay nag-average siya ng 13.3 points, 3.4 rebounds, 3.4 assists at 0.8 steals per game. I'm Dong Polistico. Hi, I'm Judge Romero. Hi, ko nga pala si Joey Mente. Hello, I'm Jojo Lim. Hi, this is Francis Aquino of the Iloilo Megavolts. Hi, I'm Joey Santa Maria of the Iloilo Megavolts. I'm Django Rivera. Hi, I'm Lael Singson. I'm Ronald Magtulis. Hi, I'm Yoyoy Villami. Hi, I'm Roy Literal. Hi, I'm Dominic Uy of the Iloilo Megavolt. Hi, this is Vince Hison of the Iloilo Megavolts inviting you to watch a new shocking season of the NBA 1999. Expectations kay Vince sa pagpasok niya sa roster ng Iloilo. Pero ang expectations na ito ay hindi na-meet ng ating bida. Sa 2 seasons niya sa Megavolts, hindi siya nilubayan ng samot-saring injuries at kinailangan pang magtungo ng Estados Unidos para doon magpa-rehabilitate at magpagaling. 1999 napili ang Iloilo Megavolts para maging representante ng Pilipinas sa William Jones Cup na maglalaro sa Taiwan. Pero imbes na kompetisyon at basketball ang napala nila, matinding gulo at kontrobersya. Sa unang araw pa lang daw ng torneo may naamoy na silang kakaiba. Wala daw mga Pilipino sa Taiwan ang binebentahan ng tiket para mapanood ang laro. Gustong-gusto raw kasi ng mga Taiwanese na matalo ang Pilipinas dahil ginulpi sila ng Centennial Team ng nakaraang taon. Nagsimula ang gulo kay Joey Mente na tinitira na sa loob at isang matinding batok at ito na ang mga sumunod na nangyari. 两边干起来了，火爆场面再一次刺激台非关系。两边干起来了，哇，这可能是琼斯杯在之前跟韩国队一码归一码，就怕模糊焦点。体育署说尊重个人立场，抵制非国球员来台参赛。跟对方跟中华队打起来了哦，我们现在要把这个保安人赶快请进球场，要不然可能会有更多的人员受伤了。现在我们要。 Sa tinagal-tagal ko ng Ginebra fan, dito ko lang nakitang napiko ng gusto si Vince na tila handang-handa ng manapak. At dahil home crowd ito ng Taipei, kinuyog ang ating mga delegado at pinagbabato ng bote at kung ano pang mahawakan nila. Ayon kay Hison, siya mismo ay pinagtutulungan ng mga Taiwanese players at mismong mga opisyales ay nakikisuntok pa. Naghain ng protesta ang Pilipinas tungkol dito, pero wala ni isa ang tumulong sa kanila. Ito lang pala ang simula ng kamalasan na dadanasin ni Hison sa mundo ng basketball. Ilang araw pagkabalik nila ng Taiwan nadagdagan pa ang injury niya at kinailangan ulit magpaliban ng mga laro. Noong taong 2000, magaganap na sana ang pagsasanib ng Iloilo Megavolts at Negros Slashers para maging isang team. Kaya lang nagkaproblema sa mga owners kung paano ang transaksyon. Ilan sa mga dating player ng Iloilo tila natenga at hindi malaman kung pasok ba sila sa merger team ng dalawang koponan. Kabilang na dito si Vince Hison. Naging cast away si Hison at walang mapupuntahan dahil kasalukuyan pa siyang nakapirma ng kontrata sa Iloilo. Pero dahil hindi nga malinaw kung sino ang magpapasahod sa kanila, wala na siyang nagawa kundi magpaliban ng laro. Ang masakit pa nito ang kontratang 22 million pesos na dapat tatanggapin niya noong nasa Megavolts siya naglaho. It's a prank pala ang kontrata na iyon. Malaking parte ng kanyang kabayaran hindi niya nakuha. Dahil na rin sa salimuot ng kanyang kontrata at ang pagtiklop ng Metropolitan Basketball Association noong 2002, nagbabalik si Vince Hison sa PBA sa koponan ng Red Bull Thunder. Pumirma siya ng 2 taong kontrata sa 5 milyong piso. Nanatili siya sa Red Bull ng 2 seasons at nag-average siya dito ng 3 points, 1 rebound at 1 assist. Malayong malayo sa mga numerong pinoproduce niya noong nasa Ginebra pa siya.
Pag-amin naman ni Hison na 31 years old na noong naglaro siya sa Red Bull, pinaghalong edad at injuries ang naging faktor ng pagbaba ng kalidad ng kanyang laro. At noong 2004, tuluyan na niyang iniwan ang PBA. Sa 7 taong pamamalagi niya sa liga, nakaipon siya ng 4 na kampyonato at isang mythical first team selection. Ang career average niya ay 9.6 points, 2.5 rebounds, 2.6 assists at 0.5 steals per game. Nang nag-propose siya sa girlfriend niya noong si Patricia Bermudez na isang anchor ng PBA, halftime ng June 2003. Nagpakasal ang dalawa at nabiyayaan ng 2 anak na lalaki at isang babae. Taong 2004 naman lumikha muli ng history itong si Hison nang napasok siya sa Pennsylvania Valley Dogs, isang koponan sa United States Basketball League, kung saan isa siya sa mga kauna-unahang Pinoy na napasama sa liga. Naging coach niya dito ang NBA legend na si Daryl Dawkins o mas kilala sa bansag na Chocolate Thunder. Nakasama rin niya sa team ang PBA legend na si Bong Alvarez. Ayon kay Vince, hindi maiiwasan na makaranas sila ni Bong ng discrimination sa USBL, pero sana daw ay ito ang magiging pundasyon para sa mga Pinoy na maglalaro din sa liga. Pagkatapos nito, nagpatuloy sa paglabas sa TV si Vince, naging assistant coach ng Tigers at coach ng Blackwater. Naging commissioner din siya ng Phil Sports Basketball Association. Isang family man at aktibo sa PBA Legends Exhibition Game. Malinaw na sa basketball umiikot ang mundo ni Vince mula nang siya ay magretiro sa PBA. Ayon sa kanya, malaking bagay din talaga ang pagme-mentor sa kanya ni Coach Jaworski, hindi lang sa hardcourt kundi sa buhay sa labas. Ginagawa niya pa rin ang mga natutunan niya rito at pinapasa sa mga batang basketballista na nakakasalamuha niya. Ngayon, gaano ba kahusay si Vince Hison, lalo na noong nasa Ginebra pa siya? Bibigyan natin ng ilang pointers ang naging kalakasan at kahinaan ng laro ni Hison. Hiyawang po yan at magsalubong sa idolo ng karamihang Ginebra fans, si Vince Hison na pumalit ngayon kay Pido Horencio. Horencio na tinawag. Okay. And Vince Hison taking the 28. Abante ang Alaska Milk ng 9 points. Pumasok ang tira ni Vince Hison. May kasama pang foul. counted ba yun? Yes. Oh, hindi yata. Hindi counted. Hindi kinout. So penalty situation and Hison will go to the strike for 2 points. Only with 2 points in this game, both on technical free throws. At wala pa siyang field goal dito sa larong ito. Ano nangyari kay Vince Hison dito? Alam mo ang aking feeling, parang, ayan, kita mo, parang nawalan ng puso dito sa larong ito. Hindi ko man. Ang unang kalakasan ni Hison ay ang kanyang penetration moves. Mahusay siyang bumasa ng mga open lanes at gamit ang kanyang bilis at liksi, nakaka-penetrate siya para kumuha ng easy 2 points. Very crafty din si Vince sa paglikha ng mga tira kapag nasa loob dahil alam niyang sasalubungin siya ng mga big men para supalpalin. Kaya niyang bumali ng mga tira para malampasan ang depensa ng mga ito. Isa pang kalakasan ni Hison ay ang kanyang deadly perimeter shooting. Isa si Vince sa dahilan kung bakit number 1 ang Ginebra sa 3-point field goal percentage noong late 90s. Hison, Baldavid at Pido Horencio. Silang tatlo ang nagpo-provide ng firepower sa labas. At kapag nag-init siya sa 3, halos sunod-sunod na yan. Kaya naman tinawag din siyang Hison Fire. Di rin papahuli si Hison pagdating sa depensa, lalo na sa perimeter area. Ayon kay Lamont Strotters na import ng San Miguel Beer noon, natatangi si Vince Hison na naalala niya tuwing kalaban niya ang Ginebra dati. But the guy who used to get under my skin was Vince Hison. Later on, we used to talk all the time. But on the court, we used to go at it. And when I got the chance to throw him down, I threw him down. Little cheap shots, you know, and all that. But it was all fun and games, sabi ni Strotters. Malamang ang mga little cheap shots na iyon ay turo ni Jaworski. Gayunpaman naintindihan ni Strotters na ang pasimpleng tira ni Vince walang personalan kundi parte lamang ng laro. Di rin malilimutan ng mga fans ang chase down block ni Vince, lalo na kapag nai-stealan sila ng bola ng kabilang guards. Ang isa pang nakakabilib dito kay Hison ay kahit alam niyang tinitilian siya ng mga kababaihan at maraming gwapong-gwapo sa kanya, hindi ito umakyat sa kanyang ulo. Nanatili ang kanyang hustle at grit sa floor. Ang sabi nga nila, poging-pogi pero hindi takot makipagpalitan ng muka sa kalaban. Modelo ang datingan pero kapag nasa hardcourt, gera kung gera.
Nasa kanya ang matinding drive para manalo at ang work ethics, kaya naman nagustuhan din talaga siya ni Coach Jaworski. Isinasabuhay ni Vince ang never say die mantra ng Ginebra. Ang masasabi lang nating kahinaan ng laro ni Hizon ay ang mga off-nice niya sa perimeter. Minsan may mga pangit siyang gising at hirap makashoot sa labas. Kapag ganito kasi ang nilalaro ni Vince, most likely matatalo ang Ginebra. Lalo na kapag nahirapan din sina Marlo at Noli na pumuntos sa loob. Sa buong PBA career ni Hizon, tumatak na siya talaga sa Ginebra. At kahit naglaro siya sa ibang koponan, halos hindi ito napag-uusapan. Naging poster boy ng Ginebra si Vince sa mga taong naglalaro siya dito. Maraming mga dalaga noon ang nagtitipid ng baon para lang makabili ng poster sa bangketa o mga sports magazines para ipunin ang mga litrato ni Hizon na makikita nila dito. Isa sa mga pinakagwapong PBA player na naglaro sa kasaysayan, pero pinatunayan niya na hindi kagwapuhan ang magdadala sa iyo sa kampyonato, kundi ang relentless winning attitude at sakripisyo para sa team. Isa ka bang dakilang fan ni Vince the Prince Hizon? I-share mo naman sa comment section kung paano ka na-inlove sa kanya o mga bagay na dapat pa naming malaman tungkol sa idol mo. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video. Pag-usapan natin kanina, Coach yan, yung bench scoring ng Ginebra San Miguel, dahil nag-point out sa akin kanina, yung karamihan na makapunto sa'yo, nagkaroon dito kay Dal David, characteristically, isa pa lamang ang tatlong team foul. Nandito sila mga brothers. Nagkala sa Dal David. Binigay kay Ben Susan. Ramos! Pwede sila mag-isa. Oo. Nasa kanila yung luxury na yan. Hindi na ka-score sa lakot. Parang gumigat na tayo sa Miguel. Parang depensa. Kabel. Napakagandang finals yan. Alaska versus Ginebra San Miguel. Alaska Liquid versus Alaska. Hindi ako magkakamali, Coach yan. Ang last time na pumasok sa championship ng Ginebra, Alaska rin ang kalaban. Parang rematch. Masyado ka maraming kaibigan dahil mawawalan ka na naman ng mga kaibigan niya. Paunti na nga ng paunti. Paunti na paunti. Yung mga humihingi ng ticket, wala tayong maibigay. Vince Hizon, binigay kay Noli Lopsy.